We're going to talk about some of the Philippines' intangible cultural heritage, traditions we can't physically touch but strongly shape our identity. This includes Larong Pinoy, the practice of mano, and the use of po and opo. Let's go! First ay ang Larong Pinoy. Ang Larong Pinoy ay itinuturing na intangible cultural heritage dahil ito ay isang buhay na tradisyon na ipinapasa mula sa isang henerasyon tungo sa susunod. Hindi ito nasusukat sa pisikal na gamit tulad ng lata o tsinelas, kundi sa kaalaman, galaw at pakikisalamuha na bumubuo sa mismong laro. Sa bawat luksong tinik, tumbang preso o luksong baka, nalilinang ang pagkakaisa, talino, diskarte at pagkamalikhain ng mga bata. Ang mga larong ito ay nagiging tulay para mapanatili ang ating kolektibong pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Pangalawa ay ang pagmano. Ang pagmano ay isang makabuluhang pamana ng ating kultura dahil ito ay simbolo ng malalim na paggalang sa mga nakakatanda. Intangible ito sapagkat ang kahalagahan nito ay nasa kahulugan at kaugalian, hindi sa pisikal na kilos lamang. Sa pagyuko at pagkuha ng kamay ng nakakatanda upang ilapat sa noo, ipinapakita natin ang pagpapakumbaba, pagtanaw ng utang na loob, at pagtanggap sa biyaya at karunungan ng mas matatanda. Isa ito sa pinakamatibay na indikasyon na ang pamilyang Pilipino ay nakaugat sa respeto at pagpapahalaga sa kapwa. Pangatlo ay ang paggamit ng po at opo. Anak, kakain na! Opo, kakain na! Ang paggamit ng po at opo ay isang linguistic tradition na bahagi ng ating intangible cultural heritage. Hindi lamang ito isang simpleng salita, ito ay pundasyon ng mabuting pakikipag-ugnayan sa lipunang Pilipino. Sa tuwing binibigkas natin ang po o opo, ipinapahayag natin ang paggalang, pagkamagalang at mahinahong asal na hinubog ng ating kultura. Ang mga salitang ito ay nagpapatibay sa ugnayan ng nakababatang henerasyon at nakakatanda, at patunay na ang Filipino values ay buhay at patuloy na naisasabuhay hanggang ngayon. At yun lang guys, mga simpleng tradisyon pero sobrang mahalaga sa ating kultura. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you! And Aubrey was her name, a not so very ordinary girl or name, but who's to blame?